This morning we are sharing the gospel about why do people fear death. Huwag ka nang buntaga itong pag-iskatan nga ng mga tao mahadlok man sa kamatayon. Bible says 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 18. Ang Biblia nag-ingon diya sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 18. Brother and sister, Mga igsoon, buot kami nga masayot kamo sa kamatuoran. Mahitungod niya itong nakamatay na araw dili kang mabuhol, sama sa mga tao nga walay pagkaon. Kita nagtuo nga si Jesus na matay ug nabanaw. Musa tungod kang Jesus na banaw ug daton sa Dios, ugan kaniya gatong namamatay nga nagtuo kang Jesus. Ang pagtulutan sa Ginoo nga gitudlo lamang kaninyo mao kini. Kini nga buhi pa inibalik sa Ginoo dili magunahan ni adtong namamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagbantog ang tingog sa arkanghel, ingon man ang ladog sa trumpeta sa Dios, umukonsad ang Ginoo gikan sa langit. May unang mabanaw katong namatay nga nagtuo kang Jesus. Unya kita nga buhi pa niadtong adlaw, bayawon uban kanila dito sa panganod aron pagsugat sa Ginoo kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Busa pag ginasigay kang motugod niini paglaungan. Amen. Encourage one another with the teaching words. Muna ang pagdanisigay kita gayud sa atong isig na tao. Amen. Bible says everyone will eventually die someday. O ang Biblia ginayon nga ang tanan mga matay gayud. This is an unavoidable law of the universe. Umo kini ang dili malikayan nga balaod sa universo. This is never a present experience. Ang katawan ganahan mabuhi utugan. So people wanted to live alone even though they know they will die someday. Ang kamatayan dili gyud usa kamakapahimuot nga kasinatian. Ang katawan ganahan mabuhi ug dugay bisan sila makabaton nga sila mamatay po. So no one wanted to die early. Wala gyud ganahan mamatay sa iyo. Why do we fear this? Listen carefully. Kung ano man kitang mahadlok sa kamatayon. Number one, this is the end of existence and beyond it lies an unknown world. Ang kamatayon mo ang katapusan sa paglungkad ug sa unahan niini mahimutang usa ka wala maigini nga kalibutan. When we first enter a familiar place, we feel anxiety and fears. Kung sa una natong pagsulod dili pamilyar nga dapit, makabatay kay kita kabalaka ug kahadlok. It is natural to fear this because it transcends the boundaries of our existence and is completely unknown world. Natural lamang kini nga mahadlok sa kamatayon tungod kay kini mulampas sa mga organan sa atong kinabuhi. Because when we die, we are separated from our family, loved ones, and everyone. We have shared this life with us. Kaya kung kita mahimulag sa atong pamilya, hinigugma o sa tanan nga atong ikawitan ni ining kinabuhi na. Will everything cease to exist after death? Bible says. Mulugtad ba ang tanan human sa kamatayon? Hebrews chapter 9, 27. Diya sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 27. Hebreo Kapitulo 9, versikulo 27. Just as people are destined Ang to tanan death kinahanglan kamatay once. sa makausa o tapos niya na hukman siya sa Dios. Amen. Amen. Every people will die someday, and then we must sit on the judgment seat. O kitang tanan mga matay kita pohon o kita molingkod diha sa paghukom. So we'll divide what the Bible tells us. Our spirit truly outlive our body. O dapat atong hinumduman nga atong nga tinuod ba nga ang atong espiritu mo biya sa atong lawas? Bible says Ecclesiastes chapter 12,
verse 7. Ang Biblia na ganyan diya sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 7. Kapitulo 12, versikulo 7. And the thirst Unya mo kauli sa abot ng atong lawas. Ang atong espiritu mo kauli sa Dios kung may naghatag ni return to kanako. God who gave you. Amen. Amen. When we die, our physical body return to the ground again according to the Bible. Ang Biblia na ganyan nga kung kita mamatay ang ato ang lawas noon, mabalik yung diha sa abot. But our spirit return to the God Almighty. Apan ang atong espiritu mo pauli sa Dios nga labing gamhanan. So we have a spiritual life as a Christians. O kita naagid ka espirituhanong kinabuhi isip po sa Kristohanon. That's why the Bible says 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Ang Biblia na ganyan sa Ikadawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 1. For we know that if earthly tent we live is destroyed, we have a building from God. Kinasayad ko kang inikagubat na niining atong gikuyan na payat, dini sa yuta kamo ang atong lawas, at agad kita sa Dios o puloy-anan dito sa langit. Kita mo yung sa kapuloy-anan na walay katapusan o siya kayo't ang nabuhat. We have an eternal house in the kingdom of heaven as a Christians. Isip mo sa Kristohanon, doon na tayo walay katapusan, nga panimalay diha sa gingharian sa langit. So, to heaven and hell truly exist. O, ang langit o ang perno ba tinuod? So Matthew chapter 4 verse 17 says, Yes, sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 17. we read all together. Doon ang pagbabasa. From that Sukat time, ni Ato sa Jesus, misugod pagwali ka ng ingon. Inusuli ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Diyos. Jesus mentioned, preaching the message, first message about the kingdom of heavens. Sa Jesus, misakyaw bahid sa kinarian sa langit. That's why we must believe there is the kingdom of heaven exists. Muna ang kinahanglan itong muto nga adunay yung gingharian sa langit. So Bible says in Mark chapter 9, 47 to 49. Ang Biblia na gayon sa Marcos Kapitulo 9, versikulo 47 hangtod 49. Marcos Kapitulo 9, versikulo 47 hangtod 49. If your eyes told you, you're too stubborn, pluck it out. It is better for you to enter the kingdom of God with the one's Kung ang usan eyes. nimo kamatanan makaangin kanimo sa pagpakasala, lugitan ni mas kaayo ka kanimo nga mosulod sa gingharian sa Dios, nga usaway mata kay sa duha ang imong mata, apan itambong ka sa impierno. Dito dili mamatay ang ilang mga ulod, ug dili mapalong ang kalayo. Ang unang tao putlion pinaagi sa kalayo, maingon nga ang usa ka halad giputli pinaagi sa asin. What is the meaning of these scriptures? Sinner cannot enter the kingdom of heavens. Ug unsa may pasabot niini pulungan nga ang mga kasasala dili makasulod sa gingharian sa langit. That's why we must trust in the Bible, remove all kind of our sinful letters. Muna kinahanglan ginatutuhan ng pulong sa Ginoo ug taktawan ang mga sala diri kanato. So Bible explain how can remove all kind of sinful letters. Ug ang Biblia nagpasabot kung unsaon nato pa tangtang ang mga dawgan. Second one, no one knows about the afterlife except those who have died and come back to life. Ikaduha, walay nasayod bahin sa sunod nga kinabuhi gawas niya atong nangamatay o naglugi pag-usab. Many people follow the philosophy and the worldly patterns, knowledges. At ang mga katawan nga nito sa mga filosofiya o sa mga hilawitan diri sa kalibutan. But philosophy and the logic cannot explain about death. Ako ng filosofiya o hilawika dili makapasabot sa kamatayon. Religious explanation are baseless. Ang relihiyong katinawan walay basihan. Jesus died and rose again after 3 days. Si Jesus namatay og nabanaw sa ikatulong nga adlaw.
Bible explain 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 4. Ang Biblia nagpasabot diya sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 3 hangtod 4. Unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 3 hangtod 4. For what I received pass on to you as the person Itubyo ko kanila ang akong nagawad niya na hinungdanan kayo. Hindi mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala. Sumala sa naisulat sa kasulatan. Gilubong siya sa ikatulong nga adlaw. Gibanaw sumala sa naisulat sa kasulatan. Amen. Amen. Jesus Christ died on the cross for our sins. Si Ginoong Jesucristo namatay dito sa cross para sa atong mga sala. Bible explained very clearly Jesus had no sins. Ang Biblia nagpasabot pag-ayo nga si Ginoong Jesucristo wala kayo'y sala. But all of you and I, we are sinners. Apan kita tanan makasasala. All remove all kind of your sin, my sin. Jesus died on the cross. Sa pagtangtang sa atong mga sala, si Ginoong Jesucristo nagpakamatay para sa atong mga sala. All the disciples denied Jesus and plead fearing death. Ang mga disipulo milibot ni Jesus umibiya tungod sa kahadlok sa kamatayon. But what motivated them to risk their lives to preaching the resurrected Jesus Christ? Apan unsa may nakapadasig kanila sa pagrisko sa ilang mga kinabuhi sa pagsangyaw sa hanabanan nga si Jesus. Their lives were transformed when they witnessed Jesus' death and resurrections. Nakabatulog kag usban na napabaguhan ang ilang kaugalingon sa diyang nasaksihan nila ang pagkamatay ug pagkabanhaw ni Jesus. So no one knows the things in heaven except he who came from the heavens. Walay bisan kinsa ang nakabalo sa butang sa langit, gawas lamang niya nga may panahon gikan sa langit. Bible says in John chapter 3:13. Ang Biblia nagaingon diya sa Juan kapitulo 3, bersikulo 13. No one has ever gone Walay to heaven nakasaka sa except langit, God. gawas sa anak sa tao nga nanawag gikan sa langit. Bible says the Son of God, Jesus Christ, came from the heaven and back to the heaven again. Ang Biblia nagaingon nga anak sa tao nga mo sa Ginoong Jesucristo miani diri sa kalibutan umibalik dito sa gingharian sa That's langit. why we must believe Jesus Christ as a Christians. Isa ko sa Kristohanan dapat pinatungtunguhan sa Ginoong Jesucristo. And the testimony of those who have been to heavens. Kung ang testimonya ng kinsa katong nakasinatin sa gingharian sa langit. Apostle Paul's heavenly experience about the kingdom of heaven, and he was testimony about the kingdom of heaven very clearly. Nakatestimonya doon si Apostoles Pablo tungkol kay nakasinatin man siya sa gingharian sa langit. If you want the testimony, if you want to preaching the gospel about the kingdom of heaven, you must experience about the kingdom of heaven very clearly. Kung ganagit ang musamyaw sa bulong sa Ginoo dapat pinatong masinatian ang gingharian sa langit. Bible says 2 Corinthians chapter 12 verse 2 to 4. Ang Biblia nagaingon diya sa ikaduhang Korinto kapitulo 12 bersikulo 2 hangtod 4. Ikaduhang Korinto kapitulo 12 bersikulo 2 hangtod 4. I know the man May nainat ako mga sa Kristohanon. 14 na katuig karon sukad na gibayo siya ngadto sa ikatulong langit. where it was Ang kung gibayo magayod siya o pananawang balawang nato, ang Diyos ray nasayo. Subligon ko nasayo na mga kinitawhana, gibayo ngadto sa paraiso, apan wala lagi ako masayo kung lawas pagayod niya ang gibayaw. O usawa lang kato kapananawon, ang Diyos ray nasayo. Dito, nadungog niya ang butang na dili na marupit sa mga puno o wala itubot ngunit tungkol sa tao. the Holy Spirit lead the Apostle Paul in the kingdom of heaven, the 30 heavens. Ang balangin Espiritu migian ni Apostoles Pablo dito sa ikatulo naging harian sa langit. That's why Apostle Paul testified about the kingdom of heaven
recorded in the book many times. Muna nakahimog yun pag-ayo si Apostolos Pablo nga nakatestimonya niya na. Also, the testimony of the Apostle John, Revelation chapter 4, verse 1 to 3. Usa pa ang testimonya ni Apostoles Juan. Ipadayag Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod 3. Ipadayag Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod 3. After this, Unya sa I akong looked pananawon, at nakita ko ang usa ka binuksang puntahan dito sa langit. Ug ang tingog nga nanumunggo nga milalog sama sa usa ka trompeta, miingon kanako, saka maaari ang gipakita ko kanimo unsay may tabo human ini. Diyan na gigaman ako sa espiritu, o nakita ko dito sa langit ang usa ka trono, o may naglingkod dinhi. Bitanag ang iyang awong ingon nga mga maalong bato sama sa aspet o kornalina. Sa palibot sa trono may bangaw nga color daw esmeralda. Apostle John was full of the Holy Spirit, and he saw in the throne of God, Jesus Christ sits in the throne of God. Si Apostol Juan gamang din sa Balang Espiritu ng klaro niya pagkita ang sige ng Jesucristo milingkod dito sa iyang trono. That's why Apostle John testified about Jesus Christ and the kingdom of heaven very clearly, according all the books. Muna nakahimog yun pagtestimonya pag-ayo si Apostol Juan. This is the truth according Apostle Paul and then Apostle John. O mo gyud niya ang kamatuoran nga gi-record nila ni Apostoles Pablo o ni Apostoles Juan. Because they have an experience about the kingdom of heaven very clearly. Tungod kinasinatian man nila ang harian sa langit pag-ayo. So, as a Christians, we must open the first dimension of the spiritual eyes and mind and thought, and you can realize that there is the kingdom of heaven. You can explain very well. Isip ko sa Kristohanan dapat kinatong abrihan ang ikaupat nga dimensyon sa atong kinabuhi aron masinatian nato ang gingharian sa langit. Number 3, what happened to us when we die? O ikatulo, unsa may mahitabo nato kung kita mamatay? Jesus will come back for us. The Bible says, John chapter 14, verse 1 to 3. Si Jesus mabalik diri kanato diya sa Juan kapitulo 14, versikulo 1 hangtod 3. Do not let your heart be Tumingin troubled. kanila si Jesus. Ayaw ka mong pagulod. Saling ka mo sa Diyos ug saling usab ka nako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak moabot ako. Aron paganda mo dapit alam kaninyo. Kung dili pa kini Tinoo, dili ko ta ka masultihan niini. Ug kun atuwa na ako dito makaandam ng dapit alam kaninyo, mubalik ako ug tuhaman ko kamo aron bisan asa ko atuwa usab kamo. Amen. As a Christians, do not worry about even though you have no house in this world. Isip ko sa Kristohanan dapat kita dili mabalaka bisan tuod nga wala tay maayo panimalay diri sa kalibutan. Because Jesus Christ prepared for all His people, Christians, in the kingdom of heaven, new house, new building for the all Christians made by hand of God. Ug nag-atang sino nga Kristo dito sa iyang harian sa langit nga kita kinahanglan mabalaka tungod kay kini hinulma gyud sa iyang mga kamot. That was do not worry about what shall we eat, what shall we wear, where we stay like wives. Muna dapat bigyan natong kabalakan kung asa kitang kuhang pagkaon, asa tang mupundo. As a Christians, we go to the paradise kingdom of heaven surely. O isip ko sa Kristohanan makaadto kita dito sa paraiso pagkayo. This is the very important knowledge of God. Mao gyud kini importante nga kaalam diha sa Ginoo. Jesus said to the thief on his light. Luke chapter 23, 40 to 46. Lucas kapitulo 23 versikulo 42 hangtod 43. Lucas kapitulo 23 versikulo 42 hangtod 43. Then he said, Jesus said, remember me
When you come into your kingdom, Jesus answered him, truly I tell you, today you will be with me in Umingon siya paradise. umingon siya sa kaming sunod. Jesus, sinamdumi taon ako kung magharit ka na. Mingon si Jesus kaniya, so tiyan mo ikaw, anong katawa, ato ka na sa paraiso ba? When Jesus died on the cross, Calvary Mountain, there is another criminal. Two of them crucified together with the Jesus Christ. Ito sa ginasangan ni Ginoong Jesucristo, doon na giduwa ka kriminal diya sa iyang wala og tuo. One of the sinner people said to Jesus Christ, Jesus Christ, remember me when you enter the paradise. Ang usa ka kawatan ingon ni Ginoong Jesucristo diya sa iyang tuo nga. Inumdumi ako sa paraiso. Which means the people say to Jesus Christ, Jesus, please help me like you are here. Ang kawatan ingon diya kaniya nga Ginoong Jesucristo tabangi gayud ako. Please lead me in your place, paradise. Ug iyay gid ako diha sa iyang paraiso. Which means he was believing Jesus Christ on the cross. Muna siya mituo kayo diya ni Ginoong Jesucristo ug sa cross. Believing in Jesus Christ is very important message. Ang pagtuo diya ni Ginoong Jesucristo importante kayo tayo. It is where the beggar Lazarus went. Bible says Luke chapter 16:22. Kung mao kini ang giadtuan ni Lazarus nga makalilimos diya sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 22. Read the Bible. Basta. The time came when the Pinanamatay si Lazarus gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham ang dato na makayusaw ang Ginoo. There's in the Bible, beggar Lazarus and the rich man was there. Ug diri sa Biblia naagid diri ang si Lazarus nga makalilimos ug ang dato. Two of them dies, Ug silang duha namatay gayon. but their way was very different ways. Apan ang ilang dalan lahi gayon. Beggar Lazarus entered the kingdom of heaven, paradise. Ang makalilimos nga mga si Lazaro niadto sa gingharian sa langit. Rich man fall into the eternal hells. Apan ang dato naadito sa impierno. In the Bible says they could see through each other, Apan ang Biblia nagaingon nga sila nakakita sa usa-usa. but they could not transfer their place. Apan dili gid sila makatabok diha sa iyang lugar. Kingdom of heaven is like this world. Ang gingharian sa langit sama niini. Almighty God and Jesus Christ separated paradise, kingdom of heaven, and the eternal hell very strictly separated. Kung Ginoo yung gibula ang gingharian sa langit ug ang impierno. Why rich man could not enter the paradise with the beggar Lazarus? Ngano bang wala nakaadto sa gingharian sa langit ang dato? He was enjoying his life also. Tungod kay iyang gilipay-lipay ang iyang kaugalingon lamang. Did not consider about the poor beggar Lazarus. Ug wala gyud niya tabangi ang sama ni Lazaro. So many people live like this one in this world. Ug daghan yung mga katawo nga nagkinabuhi sama ni diri sa kalibutan. As a Christians, we must consider another world, not only ourselves. Ug isip ko sa Kristohanan dapat ginato. This is the very important lecture in the Bible. Mo gyud importante kayo diri sa Biblia. We'll go to the New Jerusalem, our hometown someday. Revelation chapter 21, verse 2 to 7. Ug mga gyud kita diya sa bagong Jerusalem nga mga atong puloy-anan. Gipadayag kapitulo 21 bersikulo 2 hangtod 7. Gipadayag kapitulo 21 bersikulo 2 hangtod 7. Revelation 21, 2 to 7.
We read all together. Doon ka papasa. I saw the Holy Nakita City. ko sa kami kung sa gikan sa langit ang balang syudad. Ang bagong Jerusalem magikan sa Dios kasama sa kasal ng babae nga anak na sa pagsugat siya kamanunod. Kung nadukog ko ang usaha ko sa latino kung nagsulti gikan sa trono. Karon ang pulianan sa Dios anaa na sa katawan. Magpuyo na siya tipon kanila og sila mahimong iyang katawan. Ang Dios makiguban kanila og siya mahimong ang ilang Dios. Pahiran niya ang ilang luha o wala na kamatayon ng kasubog. Paghila ko kasakit na nahanaw na nanandang mga buta. Kunya naglingkod sa trono, miingon. Kunya naglingkod sa trono, miingon. Ibago ko na ang talang buta, busa isulat kini kay kining mga pulunga, kasaligan o matuod kayo. Umingon siya kanako, natapos na ang tanan. Ako ang Alpha o ang Omega, ang sinugdan ng mga katapusan. Ang gibano atalan kong tubig nga walay bayad gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Ang udawong makadawat niini gikan kanako. Ako mahimong iyang Dios, ug siya mahimong akong anak. Amen. There is the new Jerusalem came down from heavens. Gaduna gyud pinawag diri nga bawkong Jerusalem. But Bible says not everyone can enter theirs. Apan ang Biblia nagay nga dili tanan makasulod dito. Because of so many people tempted by the devil's spirit in this world. Tungod kay daghang nalimbungan sa dawtan diri sa kalibutan. Bible says who can enter the paradise kingdom of the heavens? Ang Biblia nagay nga kinsa man makaadto dito sa paraiso ug sa gingharian sa Dios. Make a victory in your life against the evil spirit, evil desire, and then you can enter the kingdom of heaven surely. Muna kinahanglan kita mabaton og kadaugan sa atong kinabuhi aron kita makabuntog sa dawtan ug makaadto sa gingharian sa langit. Today, memorize verse important. Trust in the Lord, not trust in your own ideas. Ug ang Biblia ug atong gi-memorize karong adlaw na gayong kinahanglan kita mosalig diya sa Ginoo di lamang sa atong kaugalingong hunahuna. Now there's many people depend on their own ideas. Karong mga adlaw daghan na gyud kay mga katawo nga nagdepende lamang silang kaugalingong hunahuna. They are not trusting the Lord God Almighty and the Holy Bibles. Ug wala silang misalig diya sa Ginoo ug sa pulong sa Ginoo. This is the problem in our lives. Uno kini ang problema sa atong kinabuhi. As a Christian, I was attend the church very well, but I did not trust in the Bible long time ago. Sa miagi na nga panahon bisan si Pastor Cristohanon wala siya motuo sa pulong sa Ginoo pagkayo. Which means I was a non-Christian, even though I attended churches. O kini nagpasabot nga dili gid siya Cristohanon bisan tuod nga siya mitabong sige diri sa simbahan. Because I was not born again with the Word of God and the Holy Spirit. Tungod kay wala gid siya mabanaw diya sa pulong sa Ginoo ug sa Balang Espiritu. That's why I was in very big trouble, problems in my life long time ago. Muna nakabaton gyud siya dagkong problema diya siya kinabuhi sa niagi nga panahon. After I was born again with the Word of God and the Holy Spirit, I was changed, turning point in my life. Ug sa diya nakabaton siya ug nabako siya diya sa Balang Espiritu nakabaton siya kabaguhan. From that time, I was become an evangelist immediately and until now never stops. Ug sukad niya ito nahimo siya magsasakya hangtod karon. Because the Bible says, I believe all the Bible, God is with me, God accompany with me through Holy Spirit. Kung nagtugid siya sa pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo nagaingon niya, ang Ginoo naguban kaniya, ang Balang Espiritu naguban kaniya. That's why I like to pray in the Holy Spirit more and more to lead it by the Holy Spirit of God. Muna ganahan gyud siya moampo diya sa Balang Espiritu o sa pulong sa Ginoo. Bible says God is a spirit. Nga ang pulong sa Ginoo nagaingon nga ang Ginoo mao ang Espiritu. There's a spirit, there is a freedom. Nga dunay Espiritu adunay kagawasan. There's no spirit of God, there's no freedom. Kung wala ang Espiritu sa Ginoo, wala gyud kagawasan. That's why Bible says you will know the truth. Truth will set you free in your life. Muna ang Biblia nagaingon kita nakabaton sa kamatuoran, ang kamatuoran nagahatag kanato kagawasan. Jesus Christ is the truth and the Bible is the truth. Si
Sa Ginoong Jesucristo mo ang kamatuoran ug ang pulong sa Ginoo ang kamatuoran. When we understand the Bible, we will be set free in our lives. Kung ato yung masabtan ang pulong sa Ginoo, kita makabato ng kagawasan sa atong kinabuhi. We will not fear about the death. Dili kita mahadlok sa kamatayon. We will overcome about the death in our lives. Kung kinahanglan kita makabuntog sa kamatayon. As Jesus Christ overcome the death, because Jesus believed God Almighty. Kung sa Ginoong Jesucristo nakabuntog sa kamatayon tungod kay misalig siya diya sa Ginoo. Jesus Christ trust in God Almighty even though when He was dying on the cross. Sa Ginoong Jesucristo misalig diya sa Ginoo, bisan tuod siya gilasang dito sa cross. And then Almighty God raised Jesus Christ from the dead after 3 days. Kung wala ang Diyos, ibanang Ginoong Jesucristo diya sa kamatayon. As a Christians, we must trust in God, trust in the Bible, and then really Almighty God and Jesus Christ will raise us at the last days. Muna ang pulang sa Ginoo nagayon kinahanglan kita mosalig sa Ginoo aron kita mabanhaw. We'll be with Jesus Christ forever. This is the meaning, eternal life. O kita magubad gid diya sa Ginoo hangtod sa kamatuoran ug kung kini nagpasabot sa kinabuhi walay katapusan. Bible says when we believe in Jesus Christ, we have eternal life already. Ang Biblia na ngayon kung kita mosalig diya sa Ginoo, kita nakabato na gyud kinabuhi walay katapusan. So I tell you the truth finally, don't worry about factor of this world matters. Muna ang si Pastor nagayon gyud na kinahanglan ginatong dili mapalakan ang pamalakan dinhi kalibutan na. Because all things in this world belong to God Almighty. Kaya ang tanang butang diri sa kalibutan iya sa Ginoo. Whether we have money and material, no problems. Kung kita wala tay kwarta, dili gyud kini problema. Because we believe that our God is the provider and helper, and we must trust in Him. Okay, kita dito man ang Ginoo ang atong provider. I will conclude the message today. The Bible is the word of truth given by God Almighty. Kung sa katapusan ang Biblia mo ang pulong sa kamatuoran na gihatag sa Ginoo. So it is true that everyone will eventually die someday. Kung tinuod kayo nga kitang tanan mamatay kayo. And after that, everyone will stand before God's judgment seats. Sa paghuman niya na kitang tanan mga tubang diha sa paghukom sa Ginoo. Bible says those who have done good will light to life. Ang Biblia na gayon kisa katong nagbuhat og maayo makabaton ang kinabuhi. On the other hand, those who have done evil will face the resurrection of the judgment. That is the eternal judgment in hell. Sa lain nga bahin kinsa katong nagbuhat og daotan nga mga tubang sa pagkabana sa paghukom nga mao ang walay katapusang paghukom sa impyerno. Those who have done many good deeds will joyfully welcome the Lord and enjoy the blessing of eternal life. Katong nagbuhat og mga binuhatan makahimo sa pagdawat sa Ginoo nga malipayon o malinawon diha sa panalangin sa walay katapusang kinabuhi. They will also be courageous in the face of death. Mahimo sila magalingon diha sa pagkatubang sa kamatayon. I pray that you will become wonderful and happy Christians by thinking and practice good thought every day with the Lord. Ako nagaampo nga ikaw mahimo maayo malipayong Kristohanon pinagi sa paghunahon nga adlaw-adlaw diha uban sa Ginoo. Let us pray. Father God Almighty, we are sharing the gospel about why so many people hear about death, because they don't know Bible very well. They don't believe God and the Bible and no practice. Please help all of the church members, attendants, believe Bible, believe God Almighty, and trust in God Almighty, and then overcome the all fear about death in their life. Make a victory life to get the kingdom of heaven paradise someday. Help all of us. Thank you, Lord, in everything. In Jesus' mighty name we pray. Say Amen. May the Lord greet each other. Jesus will help you.